Obstacle, obstacle. Obstacle, obstacle. This is the captain. Brace for impact. Ang pagsakay sa eroplano ay isa sa pinakaligtas at pinakamabilis na paraan ng paglalakbay. Ngunit hindi maiiwasan ang mga pangyayari kung saan maaring mangailangan tayo ng dagdag na seguridad. Sa kabila ng tahimik at komportabling biyahe ng mga pasahero, marami sa atin ang hindi nakakaalam na may mga itinatagong feature sa eroplano na idinisenyo upang maprotektahan at iligtas ang buhay ng mga nakasakay dito sa oras ng kalamidad. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin ang 10 sikretong airplane feature na maaring makapagsalba sa iyong buhay sa oras na ikaw ay malagay sa peligro habang nasa himpapawid. Kaya sit back and buckle up dahil sisimulan na natin ang isang mahabang paglalakbay. Number 1. The magic button for extra room in your seat. Ang magic button sa eroplano na matatagpuan sa ilalim ng armrest ng mga upuan malapit sa aisle ay isang maliit ngunit mahalagang feature na hindi karaniwang alam ng maraming pasahero. Ang pangunahing layunin ng button na ito ay para magbigay ng karagdagang espasyo o extra room sa mga pasahero, lalo na sa mga nakaupo sa mga aisle seat. Sa pamamagitan ng simpleng pagpindot sa button na ito, maaring iangat ang armrest at ito'y maging patag na nagbibigay ng mas malaking espasyo para sa siko o mga binti ng pasahero. Ang dagdag na espasyong ito ay hindi lamang nagpapadali sa pagkilos ng pasahero, kundi nagbibigay rin ng kaginhawaan lalo na sa mga masikip na biyahe o kapag may matagal na panahon na nakaupo sa eroplano. Gayunpaman, ang magic button na ito ay may critical na papel sa panahon ng mga emergency. Sa sitwasyon ng isang evacuation, mahalaga na mabilis na makalabas ang mga pasahero mula sa kanilang mga upuan, lalo na ang mga nakaupo sa mga aisle. Ang kakayahang iangat ang armrest gamit ang button na ito ay nagbibigay ng mas maluwag at madaling daan para sa mga pasahero na nagpapabilis ng kanilang paglabas patungo sa emergency exits. Ang bilis ng pag-evacuate ay napakahalaga sa oras ng mga aksidente o sa tuwing kailangan agad na ma-evacuate ang lahat ng tao sa eroplano. Kaya't ang feature na ito ay makakapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagbawas ng oras na kailangan upang makaalis ng ligtas mula sa sasakyang panghimpapawid. Sa kabuuan, ang magic button ay isang simpleng feature lamang na maaaring hindi napapansin, ngunit nagdadala ng malaking benepisyo sa kaginhawaan at kaligtasan ng mga pasahero. Kapag alam mo kung paano ito gamitin, maaari itong magbigay ng mas maginhawa na karanasan sa pagbiyahe at sa mga sitwasyong emergency, maaari itong maging isang daan sa mas mabilis na paglikas at posibleng pagligtas ng iyong buhay at ng iba. Number 2. The hidden handrail. Ang hidden handrail sa mga eroplano ay isa pang secret feature na dinisenyo upang mapatibay ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero, ngunit madalas na hindi ito napapansin. Karaniwan itong matatagpuan sa itaas na bahagi ng mga overhead bins o compartment kung saan inilalagay ang mga bagahe. Ang mga crew members, partikular na ang mga flight attendants, ay gumagamit ng handrail na ito para sa kanilang kaligtasan at katatagan habang sila'y naglalakad sa aisle, lalo na kapag nasa kalagitnaan ng isang magaspang na biyahe o turbulence. Kapag humahawak sila sa hidden handrail, nagkakaroon sila ng karagdagang suporta upang hindi mawalan ng balanse habang naglalakad. Ang layunin ng hidden handrail ay hindi lamang para sa kaginhawaan ng mga crew members, kundi mahalaga rin ito sa mga oras na kinakailangan ng madali ang paglikas o evakuasyon. Sa panahon ng mga aksidente o mga hindi inaasahang sitwasyon, maaaring magkaroon ng matinding pagkilos o paggalaw ang eroplano. Ang mga handrails na ito ay nagbibigay ng matatag na mahahawakan upang ang mga crew ay mabilis na makagalaw patungo sa kanilang mga tungkulin o para gabayan ang mga pasahero papunta sa mga emergency exits. Dahil ang mga aisle ng eroplano ay makitid at maaaring maging masikip sa panahon ng emergency, kaya't ang pagkakaroon ng handrails ay nakatutulong sa mga flight attendants upang mapanatili ang kanilang balanse habang tinutulungan ng mga pasahero. Number 3. Yellow hooks on wings. Ang yellow hooks on wings ng eroplano ay isa pang mahalagang feature na hindi agad napapansin ng mga pasahero, ngunit may kritikal na papel sa kaligtasan, partikular na sa panahon ng emergency water landings o ditching. Ang mga yellow hooks na ito ay karaniwang makikita sa mga pakpak ng eroplano, malapit sa mga emergency exit doors. Ang pangunahing layunin ng mga hooks na ito ay upang magbigay ng suporta at patnubay para sa mga lubid o lifelines na inilalagay rito sa mga sitwasyong kinakailangan na mag-evacuate sa ibabaw ng tubig.
Kapag ang eroplano ay napilitang maglanding sa tubig, ang mga pasahero na nasa emergency exit sa ibabaw ng pakpak ay kailangang mabilis na lumabas at maglakad sa ibabaw ng pakpak upang makarating sa mga life rafts na nasa gilid ng eroplano. Gayunpaman, ang ibabaw ng pakpak ay maaaring madulas, lalo na kung ito ay may tubig na maaaring magdulot ng panganib na mahulog ang mga pasahero sa dagat. Dito pumapasok ang kahalagahan ng yellow hooks. Sa pamamagitan ng mga ito, maaaring ikabit ang mga lubid na magsisilbing lifeline para sa mga pasahero. Ang mga lubid na nakakabit sa mga hooks ay nagbibigay ng suporta upang mapanatili ang balanse ng mga pasahero habang sila'y naglalakad sa pakpak papunta sa mga life rafts. Samantala, pagkatapos ng emergency water landing, ang flight crew ay magkakabit ng lubid mula sa fuselage ng eroplano papunta sa mga yellow hooks. Ang mga pasahero, habang ini-evacuate, ay maaaring humawak sa mga lubid upang maiwasang madulas o mawalan ng balanse habang tumatawid sa pakpak. Napakahalaga ng mga hooks na ito dahil sa mga sitwasyon ng panik o pagkalito, maaaring mabilis na mawalan ng koordinasyon ng mga tao at ang dagdag na suporta mula sa lifelines ay makatutulong na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng pag-evacuate. Sa ganitong paraan, ang mga yellow hooks na ito ay isang mahalagang bahagi ng emergency procedures. Ang simpleng feature na ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa mga oras ng pangangailangan. Pinipigilan ang mga posibleng aksidente habang nag-e-evacuate sa ibabaw ng tubig at tumutulong upang mabilis at ligtas na mailikas ang mga pasahero patungo sa mas ligtas na lugar. Bagamat ito'y bihirang magamit sa pangkaraniwang biyahe, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga yellow hooks ay makapagbibigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga pasahero na sa kabila ng mga emergency, may mga features sa lugar na maaring magligtas ng kanilang buhay. Number 4. Seat cushion as a flotation device. Ang seat cushion ay isa sa mga hindi gaanong napapansing safety features ng mga eroplano, ngunit ito ay maaaring maging mahalaga sa panahon ng emergency water landings o ditching. Sa kabila ng pagiging tila ordinaryong bahagi ng upuan ng pasahero, ang seat cushion ay espesyal na dinisenyo upang magamit bilang personal flotation device o pansamantalang life-saving equipment kung sakaling kailanganin. Bawat cushion ay gawa sa mga materyales na hindi lumulubog at may kakayahang magbigay ng sapat na buoyancy upang panatilihing nakalutang ang isang tao sa ibabaw ng tubig. Ang paggamit ng seat cushion bilang flotation device ay simple ngunit epektibo. Kapag nangyari ang isang water landing at kailangan ng paglikas sa tubig, iniuutos ng mga flight attendants sa mga pasahero na tanggalin ang kanilang seat cushion mula sa pagkakabit sa upuan. Karaniwang may nakasulat na mga instructions sa cushion mismo kung paano ito mabilis na matanggal. Pagkatapos tanggalin, ang cushion ay ipapaloob ng pasahero sa kanilang dibdib at may mga straps o handles na pwedeng hawakan upang manatiling nakakapit dito habang nasa tubig. Sa pamamagitan ng pagyakap sa cushion, masisigurong nakalutang ang pasahero at ito ay magiging mahalagang kagamitan habang naghihintay ng rescue o pagdating sa mga life rafts. Samantala, ang pangunahing layunin ng seat cushion bilang flotation device ay upang bigyan ang mga pasahero ng mabilis at madaling paraan upang manatiling ligtas sa tubig sa panahon ng emergency. Bagamat may mga life vests sa ilalim ng mga upuan, maaaring hindi lahat ng pasahero ay may oras o kalmado upang makuha at isuot ito sa gitna ng panik. Dito nagiging mahalaga ang seat cushion dahil madali itong abutin at gamitin kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang cushion ay nagbibigay ng agarang proteksyon mula sa panganib ng pagkalunod at nagsisilbing pansamantalang solusyon hanggang sa masigurado ang mas ligtas na paraan ng pag-evacuate. Number 5. The holes in the windows. Ang mga butas sa bintana ng eroplano, na kilala rin bilang bleed holes o breather holes, ay isang maliit ngunit napakahalagang bahagi na disenyo sa mga bintana ng eroplano na tumutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga pasahero habang nasa himpapawid. Matatagpuan ang mga butas na ito sa pinakaibaba na bahagi ng bintana. Bagamat ang mga butas na ito ay tila kakaiba o hindi kinakailangan, ang kanilang papel sa kaligtasan ng buong flight ay kritikal, lalo na sa mga biyahe sa matataas na altitude. Ang pangunahing layunin ng mga holes na ito ay upang i-regulate o pamahalaan ang pressure na nararanasan ng mga bintana habang nasa ere. Kapag ang eroplano ay umakyat sa mataas na altitude, ang pressure sa loob ng cabin ay mas mataas kumpara sa labas ng eroplano.
Dahil sa malaking difference ng pressure sa loob at labas, ang mga bintana ng eroplano ay kailangang makayanan ng napakalaking puwersa na ito. Ang bleed holes ay tumutulong sa pamamahagi ng pressure sa pagitan ng panloob at gitnang panel ng bintana, na sinisiguradong ang panlabas na panel ang siyang nagdadala ng halos buong load ng pressure. Dahil dito napapanatili ang tibay at integridad ng buong bintana na siyang pumipigil sa mga potensyal na pagkabasag na maaring magdulot ng mga aksidente. Bukod pa rito, ang mga butas na ito ay nagsisilbi ring pang-regulate ng moisture o hamog sa pagitan ng mga layer ng bintana na tumutulong upang maiwasan ang fogging o pagkakaroon ng condensation sa bintana. Sa madaling salita, ang mga holes na ito ay tumutulong hindi lamang sa kaligtasan dahil sa pressure, kundi pati na rin sa pagtiyak ng malinaw na visibility sa labas ng eroplano, lalo na sa mga critical moments ng flight tulad ng takeoff at landing. Bagamat maliit at madalas hindi napapansin, ang holes na ito ay isang makabago at napaka-epektibong disenyo na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng eroplano sa gitna ng mga kondisyon ng flight. Number 6, the outside bathroom lock that can open the door of the lavatory. Ang outside bathroom lock sa mga eroplano ay isang secret safety feature na maaaring hindi alam ng maraming pasahero. Ngunit ito ay dinisenyo upang magbigay ng agarang access sa loob ng lavatory o banyo sa mga oras ng emergency. Matatagpuan ito sa labas ng pintuan ng banyo, na kadalasan sa ilalim ng maliit na placard na may label na lavatory o isang simpleng sign ng banyo. Bagamat ang pinto ng lavatory ay may lock na maaring gamitin ng pasahero mula sa loob, ang feature na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa cabin crew na buksan ang pinto mula sa labas, kahit na nakalock ito sa loob. Ang pangunahing layunin ng outside bathroom lock ay para sa mga emergency situations. Sa mga bihirang kaso kung saan may pasaherong maaaring mawalan ng malay, magkaroon ng atake sa puso, o magkaroon ng ibang uri ng medical na emergency sa loob ng banyo, napakahalaga para sa crew na mabilis na makapasok upang magbigay ng agarang tulong. Dahil maaaring hindi mabuksan ng pasahero ang pinto mula sa loob, o baka hindi na siya makatawag ng tulong, ang kakayahan ng crew na buksan ng lavatory mula sa labas ay kritikal para sa kanilang kaligtasan. Sa pamamagitan ng simpleng paglipat ng placard o sign, maa-access ng crew ang hidden latch o lock at mabubuksan ng pinto nang hindi na kinakailangan pang sirain ito. Bukod dito sa mga sitwasyon ng fire hazard kung saan maaring magkasunog o may mga usok sa loob ng banyo, ang mabilis na pag-access sa lavatory gamit ang outside bathroom lock ay makatutulong sa pagpapabilis ng pag-rescue o pagkontrol ng sitwasyon. Ang kakayahang buksan ang pintuan mula sa labas ay nakatutulong sa mga flight attendants upang agad na tugunan ang mga ganitong insidente. Sa kabuuan, ang outside bathroom lock ay isang maliit ngunit napakahalagang bahagi ng sistema ng kaligtasan sa eroplano. Ito ay nagbibigay ng mabilis na access sa mga crew upang masigurong ligtas ang lahat ng pasahero, lalo na sa mga sitwasyon ng emergency o banta sa kalusugan o kaligtasan ng bawat isa. Number 7, black triangle on windows. Ang black triangle on windows sa mga eroplano ay isa pang secret at mahalagang feature na madalas hindi napapansin ng mga pasahero, ngunit may critical na papel sa kaligtasan ng flight. Ang mga black triangles na ito, nakilala rin bilang William Shatner seat o the best view of the wing, ay karaniwang matatagpuan sa loob ng cabin sa itaas ng ilang mga bintana malapit sa mga pakpak ng eroplano. Ang layunin ng mga black triangle markers na ito ay upang magbigay ng visual cue o reference point para sa mga flight attendants at crew members, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng pagmamasid o inspeksyon sa mga pakpak ng eroplano. Ang mga black triangles ay strategically nakapwesto sa lugar kung saan may pinakamagandang anggulo o view ng mga pakpak, partikular na sa mga flaps at slats na mga bahagi ng wing na responsable sa pag-stabilize at pag-control ng flight, lalo na sa takeoff at landing. Kapag may mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng malakas na turbulence o kapag may indikasyon ng problema sa wing, kailangang mabilis na masuri ng mga flight crew kung gumagana ng maayos ang mga pakpak. Ang black triangle markers ay nagsisilbing guide para sa kanila upang malaman kung aling window ang pinakamagandang pwesto para makita ang wing ng maayos. Samantala sa oras ng mga emergency gaya ng flaps malfunction o kung may mga debris na maaring humadlang sa operasyon ng mga wings, kailangang magkaroon ng mabilis na inspeksyon ng mga crew.
Sa tulong ng black triangles, agad nilang malalaman kung aling bintana ang dapat silipin para matukoy ang kondisyon ng wing. Maaari itong makapagbigay ng agarang impormasyon na maaring makapigil sa malalang aksidente. Bukod dito, ang black triangles ay mahalaga rin sa mga crew na nagga-guide sa pag-evacuate ng mga pasahero sa mga sitwasyon ng emergency evacuation. Ang mga pakpak ay maaaring gamitin bilang ruta para sa pag-evacuate at ang crew ay maaaring gumamit ng mga triangle markers para matiyak na ang mga exit doors na malapit sa wings ay nasa tamang posisyon at walang obstruction. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang simpleng feature na ito sa mabilis at ligtas na evacuation kung kinakailangan. Number 8. Photoluminescent floor lighting. Ang photoluminescent floor lighting sa mga eroplano ay isa sa mga pinakamahalagang safety features na dinisenyo upang gabayan ang mga pasahero sa mga oras ng emergency, lalo na sa mga sitwasyong may mababang visibility tulad ng blackout o pagkasira ng ilaw sa cabin. Ang mga ilaw na ito na karaniwang naka-install sa gilid ng mga aisle o malapit sa sahig ng eroplano ay gawa sa espesyal na material na naglalaman ng photoluminescent compounds. Ang mga compound na ito ay may kakayahang makakuha ng enerhiya mula sa mga normal na ilaw ng cabin at automatikong naglalabas ng liwanag kapag ang paligid ay nagiging madilim o nagkaroon ng pagkawala ng kuryente. Ang pangunahing layunin ng photoluminescent floor lighting ay ang magbigay ng isang maliwanag na daanan para sa mga pasahero sa oras ng emergency evacuation. Sa panahon ng isang emergency ay maaaring mawalan ng ilaw o malubog sa usok ang loob ng cabin, kaya't mahirap para sa mga pasahero na makita ang kanilang daanan patungo sa mga exit. Dahil ang mga ilaw na ito ay nasa sahig, ay makikita ang mga ito kahit na puno ng usok ang itaas na bahagi ng cabin at nagbibigay ng direksyon sa mga pasahero kung saan pupunta. Ang photoluminescent lighting ay hindi nangangailangan ng kuryente para umilaw, kaya't hindi ito maaapektuhan ng anumang pagkawala ng power sa eroplano. Ang mga ilaw na ito ay automatikong nagiging maliwanag matapos makapag-imbak ng enerhiya mula sa mga cabin lights bago pa mag-take off, at maaari itong magpatuloy na maglabas ng liwanag ng ilang oras kahit walang ibang pinagmumulan ng enerhiya. Sa kabuuan, ang photoluminescent floor lighting ay isang mahalagang feature na maaaring hindi napapansin sa mga pangkaraniwang biyahe, ngunit ito'y nagiging essential guide sa panahon ng mga emergency na nagiging dahilan upang maiwasan ang mas malalang pinsala at magligtas ng buhay. Number 9. Fireproof waste bins. Ang fireproof waste bins sa loob ng eroplano ay isang mahalagang safety feature na dinisenyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog sa cabin, lalo na sa mga maliliit na espasyo tulad ng lavatory o galley na isang kusina sa eroplano. Ang mga basurahang ito na karaniwang matatagpuan sa loob ng mga banyo at galley ng eroplano ay espesyal na ginawa mula sa mga materyales na hindi nasusunog o nag-aapoy. Bukod dito, may mga built-in mechanism din ang mga fireproof waste bins tulad ng self-closing lids na automatikong nagsasara pagkatapos ilaglag ang basura, kaya naman kung mag-iiwan dito ng isang bagay na nakakasunog ay magsisilbing proteksyon ng self-closing lids upang hindi makapasok ang hangin at lalong magpasiklab ng apoy. Samantala, ang pangunahing layunin ng fireproof waste bins ay upang maiwasan ng sunog mula sa mga itinatapong gamit tulad ng sigarilyo, battery o iba pang material na maaring magdulot ng apoy. Bagamat ipinagbabawal na ang paninigarilyo sa mga komersyal na eroplano, may mga bihirang pagkakataon kung saan may maaring magtapon ng hindi pa tuluyang napapatay na sigarilyo o iba pang posibleng igniting material. Sa ganitong mga pagkakataon, ang fireproof waste bin ay pinipigilan ang apoy na kumalat dahil hindi nasusunog ang material ng basurahan at hindi makakapasok ang oxygen na kailangan ng apoy upang lumaki. Bukod pa rito, ang mga fireproof waste bins ay tumutulong din sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa eroplano. Ang mga fireproof waste bins din ay ligtas mula sa sunog na maaaring mangyari sa loob ng eroplano dahil ito ay hindi magiging sanhi ng mga karagdagang pagkasunog. Number 10. Exit row tray tables. Ang exit row tray tables ay itinuturing na isang secret feature sa mga eroplano dahil kakaiba ang kanilang disenyo kumpara sa karaniwang tray tables. Sa mga upuang malapit sa emergency exit row, kadalasan ay hindi nakakabit ang tray table sa likod ng upuang nasa harapan tulad ng sa ibang upuan sa eroplano. Sa halip, ang mga tray tables na ito ay madalas na nakatago sa mga armrest ng mga upuan. Ang disenyo na ito ay may mahalagang layunin sa kaligtasan. Sa kaso ng emergency, ang mga pasahero na nakaupo malapit sa exit row
ay may responsibilidad na mabilis na gumawa ng aksyon upang mabuksan ang emergency exit dahil walang tray table na nakaharang sa harap ng mga exit row passengers, kaya't mas mabilis at madali nilang ma-access ang exit na nagre-resulta sa mas ligtas at organisadong evacuation. Ang pagiging handa sa paggamit ng exit row tray tables ay mahalaga rin para sa mga pasahero na nasa mga espesyal na pwestong ito dahil kinakailangang maging alerto sila sa kanilang mga responsibilidad sa oras ng sakuna. Samantala, upang gamitin ng exit row tray tables ay simpleng hilahin o iangat lamang ang takip ng armrest kung saan nakatago ang tray table. Ang tray na ito ay nakalagay ng patag upang magamit bilang table sa pagkain o paglagyan ng gamit, ngunit kailangan itong isara at itabi kapag inaabisuhan ng crew, lalo na sa panahon ng take-off, landing o kapag may turbulence. Ang bilis ng access sa pagkuha at pagtanggal ng tray table sa exit row ay mahalaga dahil sa responsibilidad ng mga nakaupo dito na makapagbigay daan para sa evakuasyon. Sa oras ng emergency, dapat itong agad na maitabi upang hindi maging sagabal sa mabilisang paglabas mula sa eroplano. Samantala, mayroon ding benepisyo ang pwesto sa may exit row dahil mayroon itong mas malawak na legroom at mas madaling access sa exit, kaya't mas madaling makakagalaw ang mga pasaherong nakaupo rito papunta sa labasan. Gayunpaman, ang mga pwesto sa exit row ay hindi lamang nakakapagbigay ng kaginhawaan kundi mayroon ding malaking responsibilidad sa kaligtasan ng mga pasahero. Ang posisyong ito ay nagbibigay ng mas mabilis na daan sa oras ng emergency evacuation na makakatulong upang maiwasan ang anumang delay sa paglabas ng mga tao mula sa sasakyang panghimpapawid at posibleng magligtas ng buhay sa oras ng sakuna.